Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay The Security of Our Salvation o ang seguridad ng ating kaligtasan. Welcome back po sa ating pag-aaral about the security of our salvation. This is part 2. Sa part 1 ho, ating binigyang pansin ang katotohanan na ang kaligtasan sa kabuuan nito ay biyaya at gawa ng Panginoon. At hindi nakita na ang kaligtasan ng isang makasalanan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At kapag ang isang tao ay tunay ngang naligtas, ang banal na spirito ay nakatahan sa kanya, Ephesians 1 verse number 13, and ito'y nagbibigay ng katiyakan sa Romans chapter 8 verses 9 to 11 ng muling pagkabuhay, ng pag-asa, ng resurrection. That's why sigurado ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Ngayon naman po ating titingnan ang security ng ating salvation in relation to the Father. This is number 2. Ang kaligtasan ay secured, sigurado, or hindi mawawala dahil sa Diyos Ama. Balik tayo sa Romans chapter 8. Narito ang isang talata na pamilyar sa marami. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. As I've said, ito ay pamosong talata at madalas na nakukot kapag may mga karanasan na hindi masyadong kaaya-aya. Walang gusto kong makita ho natin sa talatang ito ay ang isang katotohanan na may relasyon sa kasiguridad ng ating kaligtasan. Ano iyon? Na ang Diyos na soberano sa lahat ng bagay ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Sa ikabubuti partikular ng mga mananampalataya. Therefore, walang mangyayari na ikakawala ng kaligtasan ng mga tunay na Kristiyano dahil ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga mananampalataya at tapat ang kanyang salita. So again, God is at work for our good, for the believer's good. Therefore, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Verse number 29 hanggang verse 30, ito'y sikat sa tinatawag na order of salvation. Ang sabi sa verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Well, dito sa mga talatahong ito, mayroong malaki at minsan mainit na usapan about foreknowledge, about the election of God unto salvation, at hindi yun ang ating primary concern. Ang gusto ko makita ho natin dito in relation sa security ng ating kaligtasan ay yung unbreakable link of the order of salvation. Mula sa verse 29, nandun yung foreknown. And yung mga foreknown ng Diyos, they were predestinated. At yung mga predestinated ng Panginoon, them He also called. And yung mga tinawag, them He also justified. And yung mga justified, them He also glorified. Therefore, itong mga katiyakan ito ng mga tunay na naligtas, inaring ganap o tinuring na matuwid, deklarang matuwid ng Panginoon ay sigurado makakarating sa glorification. Walang mawawala. Tiyak ito. Pagdating sa verse 31, what shall we say then to these things? Again, we can go back to Romans chapter 8 verse 1, but just to go back to the few verses, nagmula tayo sa verse number 28, God is at work for the good of believers. Nakita natin yung unbreakable link of God's work of salvation. Nakita natin yun. At what shall we say then to these things? Anong conclusion ni Pablo? If God be for us, who can be against us? Ito mga katotohanan na ating nakita ay nagsusumigaw ng napakagandang katotohanan din naman. God is for us. And then may tanong siya, who can be against us? Yes, madaming laban sa mga Kristiyano, pero walang magwawagi.
As Jesus Christ said sa John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Walang makakaagaw sa Kanya, sa atin, sa Kanyang mga kamay. Verse 29, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." So makikita natin dito na ang seguridad ng mga Kristiyano, ng mga tupa ni Kristo ay hindi nakabase sa higpit ng hawak natin, kundi nakabase sa ating pastol. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, nakabase sa Ama, na siya na may hawak sa atin. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Pablo, pag bumalik tayo sa Romans chapter 8 verse number 32, "He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Now, narito ang napakagandang verse, as if yung verse 28 hanggang verse 31 ay hindi pa sapat. Pero narito ang sabi ng Biblia, hindi pinagkait ng Ama ang kanyang anak. Then, ang sabi niya, meron tanong, "But delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things?" Now, just a short of reminder, dahil madalas hina-hijack ng mga prosperity gospel teachers ang verse na ito. At ang focus nila yung freely give us all things. Ayan, just name it and claim it. All things, libre ibibigay ng Diyos. Now, gusto ko lang ipaalala sa atin na sa konteksto ng verse na ito, wala itong kinalaman sa pera, wala itong kinalaman sa kalusugan, wala itong kinalaman sa pagyaman o worldly success. No. Ang konteksto nito ay higit at higit pa sa mga bagay na yan. Ito'y patungkol sa ating kaligtasan. At ang punto ito, kung hindi pinagkait ng Ama si Jesus, ang kanyang bugtong na anak, upang matubos tayo, upang mabayaran ng mga kasalanan, hindi niya ba isusupply ang lahat ng kailangan para siguraduhin, para isustina ang kaligtasan na yon? And the answer to that is a big yes. Ibibigay ng Panginoon, isusupply ng Ama. That's why our salvation is secured. And lastly, sa verse 33, "Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth." Dinala tayo ngayon ni Pablo sa korte, na kung saan merong paglilitis, and ang kasalanan ay legal issue, at ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At meron siyang tanong sa Tagalog, sino ngayon ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Again, hindi ito dahil hindi niya alam, baka meron, may tsansa. No. This is a rhetorical question. It begs us to give the answer. Wala nang makapagsasakdal. Bakit? Ang Diyos ang nagtuturing na matuwid. Ang Diyos mismo. Hindi ang Korte Suprema ng Pilipinas, hindi ang saang-saang korte, ang korte mismo ng langit, ang Diyos mismo, the supreme judge of all, ay nag-justify sa atin. Therefore, hindi maaaring mawala ang kaligtasan. Kaya nga, ang sabi sa Romans 5:1, "Kaya't ayamang tayo itinuring na matuwid, justified sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong pakikipagkasundo sa Diyos." Paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 8 verse 1, "Ngayon nga'y wala ng hatol sa naparusa sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus." So please take note, it is all connected to the Lord Jesus Christ. Hindi sa relihiyon, hindi sa tradisyon, kung hindi kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay may kaligtasan at wala nang makapaghahabla pa. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Walang makakapag-alis ng ating kaligtasan dahil sa Ama. So again, ang kaligtasan ay secured, sigurado at hindi mawawala dahil sa Diyos Ama. And I would like to encourage every one of us to meditate on this, to rejoice on this. God bless po. Magandang araw. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa paksa ng video na ito, we would like to encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali naman po na naging pagpapala ito sa inyo o animan sa mga video sa aming channel,
Kindly subscribe and share it to others. And we'd like to encourage you na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan via Facebook Live tuwing Sunday, 8:30 ng umaga ang aming Sunday School, 10 a.m. ang aming Sunday morning worship service at 2 p.m. naman po ang aming afternoon worship service. Nawa, patuloy tayong lumalim at tumatag sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. God bless po.